Nako, ito talaga mga damong ito. Ilang beses pa lang na uulanan, ang bilis mag-react. Tingnan nyo to. Wala pa isang buwan. Abay, mukhang pwede nang anihin. Kung may pakinabang lang sana ang mga damong ito masarap alagaan. Ang bilis lang mapapakinabangan na kaagad. Kasi nga, tingnan nyo. Halos sa 3 linggo pa lang yatang nag-uulan eh. Pero, tingnan nyo, mukhang pwede nang harbisin. Hindi kagaya nitong aking itinanim na lemon. Ay suha nga po pala ito. Kabugaw kung tatawagin namin dito sa Ilonggo. Mga 5 buwan or 6 na buwan ko na yatang naitanim yan dito. Yun nga lang, nadaanan ng El Nino. Kaya naman siguro nabansot. O di kaya, baka naman nagmana sa nagtanim dito. At kagaya din ng mga kugo na ito. Talahib ata ang tawag sa Tagalog nito. Tingnan nyo, namumulaklak na din. Ang bilis lang. Nako, kung pwede lang ito mapapakinabangan, ito na lang ang aming aalagaan dito sa aming uma. Abay, kasi nga walang kahirap-hirap eh. Kunting ulan lang, tingnan nyo lumago na. Pero meron din naman pakinabang itong kugon eh. Kasi dati, ito yung ginawa naming bubong sa aming bahay. Pero sa ngayon, parang bibihira na lang o halos wala na nga yatang gumagamit nito para gawing bubong sa kanilang mga bahay. Hoy, mabuti, meron tayong nakitang umusbong na ng saging dito. Dati kasi marami din tayong itinanim dito. Tinanim namin ni Papang. Pero talagang sinalanta ng El Nino kaya ang daming mga namatay. Pero mabuti na lang at mayroong mga natira at mga ng saging na ngayon ay unti-unti na rin umuusbong at sana makarecover itong mga saging natin na talagang sinalanta ng nagdaang El Nino. Ang saging naman kasi ay mabilis lang ito makakabawi, lalo na kapag lagi nang nag-uulan. Grabe kasi talaga ang init na ating naranasan noong mga nakaraang buwan, sanhi ng El Nino. Mga 7 buwan ata na hindi nag-uulan at grabe ang init na idinulot sa atin. Kaya ito ang epekto. At kahit itong mga saging na halos tubig ang katawan nito, abay natuyot din. At unti-unting nangamatay itong mga ibang puno. Mabuti na lang sa ngayon ay marami tayong napapansin na mga saha na unti-unting umuusbong. Tayo po ay naniniwala na darating ang araw ay makaka-recover din itong mga ating itinanim at unti-unti itong lalago at kakapal muli itong ating mga itinanim sa ating kapaligiran. Medyo acidic nga lang itong lupa dito sa areang ito kaya hindi ganun kabilis ang pag-recover ng mga ating itinanim na mga saging dito. Kaya tayo po ay nag-iisip pa ng kung ano pang pwedeng itanim dito dahil nga ang lupa ay talagang hindi talaga quality, ika nga. At itong areang ito ay talagang sagana sa bato para ano pa tawagin na sitio ng bato kung wala kaming yaman na itinatago dito. Yun nga lang, puro bato. Pero literal itong bato ha, hindi ito yung bato na nakakasira ng ulo. Ay, nakakasira din pala ito ng ulo kung ito ipupukpok sa ulo ng tao. Huwag mong subukan, masisira ang buhay. At isa sa akin napansin na maganda ang tubo ay itong miracle fruit na itinanim ko dito. Shoutout nga pala sa aking kaibigan na nagdala ng sanga nito. Bago sumalanta o nanalanta ang El Nino sa taong ito, ang mga saging namin dito ay talagang napakayabong na sana. Ang lalago na ng mga puno. Ngayon tingnan nyo, abay, ang nipis na. Wala na yung mga malalaki na yung napapakinabangan na sana. Mga namumunga na. Kahit yung mga namumunga namatay. Kahit yung mga bunga nila ay nangitim na lang at hindi na namin napakinabangan. At sana hindi na muling dumating pa ang salot na init dito sa ating bayan. At para naman itong ating mga pananim ay atin ng mapapakinabangan. At ito naman po pala ang iilan sa mga dwarf coconut na ating itinanim dito na nakasurvive sa init na dala
ng pananalasa ng El Nino. At ito naman pala ang ilan sa mga nakasurvive na ating itinanim dito, itong mga dwarf coconut. Malaki-laki rin ang pinuhunan ko dito dahil binili natin ang isang puno nito ng 20 to 25 pesos ang isa, depende sa klase at depende sa itsura ng mga niyog. Pero sige lang, okay lang, at least may mga natirang buhay. At darating din ang araw na ito'y ating mapapakinabangan. Hindi lamang ang mga bunga nito ang ating mapapakinabangan, kundi pati na rin ang kanilang mga lilim. At meron din tayong rambutan na itinanim dito. Sa 10 punong ating itinanim, 4 sila ang natira. At ito ang isang puno na namumulaklak na. Ngunit ako'y nagtataka. Nung tag-init, ito'y aking dinidilig-diligan lang. Abay, ang ganda ng kulay ng dahon. Talagang berdeng-berde. Ngunit ngayong tag-ulan na, bakit naninilaw? Ano kaya ang problema? Tingnan nyo itong mga damong ito. Pinapabayaan lang naman natin. Hindi naman natin inaalagaan. Pero bakit kusang lumalago? Hindi kagaya nitong ating mga itinanim na inaalagaan natin, inaabunuhan pa. Pero tingnan nyo mga itsura, mukhang malnourished pa. Meron pa tayong ibang itinanim dito na maliliit pa, hindi pa masyado silang pansin. Dahil nga mas mabilis mag-react itong mga damo na nasa paligid nila. Abay, wala pa 1 buwan, 3 linggo pa lang yata, biglang kumapal na kaagad itong mga damo sa kanilang paligid. Ayan, tinan mo yan. Ilang buwan na rin natin itinanim pero ganun pa rin ang laki nila. Pero ating lang aalagaan, lilinisin natin ang alang paligid at aabu-abunuhan para naman makarecover itong ating mga pananim. Isa sa mga naobserbahan ko na matibay na mga puno, lalong-lalo na sa init, itong mga langka. Kaya bala kong magdagdag pa ng mga puno ng langka dito sa eryang ito. Diyan sa eryang yan, meron tayong itinanim na mga buto ng mga guyabano dyan. Dati kasi dyan ko itinanim yung mga ilang puno ng lansones pero hindi sila nabuhay. Ito'y nangamatay. At ito na lang ang natira sa 6 na lansones na aking itinanim. 1 peraso na lang, 1 puno na lang at mukhang naghihingalo pa. At dito sa areang ito ay mayroon tayong itinanim ng mga abukado. Pero napansin ko ang abukado pala ay hindi makatagal sa init, lalo pa pag ito'y mga maliliit pa lamang. At ito ang ilang puno ng rambutan na natira. Mga 4 na rambutan, 4 ng puno ng rambutan na natira sa aking itinanim. Sa 10 na puno na aking tinanim dito, 4 na lang sila natira. At ito yung isa. At yung isa ay nandun sa kabila. Bukod kanina sa ipinakita ko sa inyo na namumulaklak na. At doon medyo may mga mangga tayo itinanim. Yun nga lang hindi pansin dahil mas pansin itong mga damo na nasa paligid natin. At dito sa eryang ito ay meron din tayong itinanim dito ng mga kalamansi. At atin ngang napansin, 2 lang sa kanila ang natirang buhay. At ito yung isa na kailangan din nating damuhan ang paligid nito at nang hindi sila matabunan ng mga damo sa paligid nila. At ito pa yung isa na mukhang kailangan din nating abunuhan. At meron din tayong itinanim dito na bangkok na santol, mga 2 puno ito. Yung isa nandun sa kabila. Sa 4 na puno, 2 lang din sila ang nabuhay. Hayun po ang isa, medyo mas malago na siya kumpara dito sa isa. Dito rin sa eryang ito, ang dami rin dito nga nangamatay na saging na mga bagong tanim lang. Atin ding tingnan itong ating mga bagong itinanim na mangga dito sa area na to. Ayan, may isang natira. Doon sa kabila, wala na, patay na. At least mga 4 siguro ang itinanim ko dito. Mayroong isang natira dito sa area na to. Na yung saging, patay. Bagong tanim yan. Medyo maayos na rin sana ang tubo. Pero sinalanta ng init. Kaya bumigay. Ayan, daming mga puno din ng saging dyan. Nangamatay din. Sayang. At meron pa tayong itinanim din dati dyan ng mga niyog sa paligid. 2 yata ang natira. Grabe ang sakit ng init. Grabe ang hagupit ng El Nino sa atin. Walang patawad. Kahit saging,
na ang katawan ay puro tubig, abay, natutuyot din. Dito, meron pa tayong itinanim dyan. Uy, parang gusto tayo dagitin ng ibon na ito Pero naintindihan natin, tayo po ay tinataboy lang ng ibon na ito kasi malamang may pugad siya malapit dito. Kahit sino naman kasing ina ay talagang ipaglaban niya hanggang kamatayan. Maprotektahan niya lang ang kanyang inakay. Kaya po ako'y saludo sa lahat ng mga nanay. Balik na tayo sa pag-check sa ating mga itinanim na mangga rito, dito sa bandang gilid. Yung isa doon kanina na nagpasa na natin, napansin ko wala na. May isa tayong nakita dito. Yan, medyo okay naman. Buhay pa. Pero medyo hindi nga lang maganda ang kulay, medyo naninilaw. Kaya tingin ko hindi healthy, Kaya kailangan pa nating alagaan. At mayroon tayong isa rito, wala na rin, patay. Wala na. Dito, meron tayong isa rito. Ayun, may isa pa. Kailangan din natin alagaan kasi mukhang hindi maganda ang tubo. Mukhang hindi healthy, Naninilaw. At may isa rin tayo dito, wala na rin, patay. Wala na. At doon sa bandang unahan, meron pa tayong isa dyan. Yun nga. Wala na rin ako nakita. Patay na rin. Kagaya ng ating mga punong saging na kawawa. Bigla na lang nabali dahil wala nang lakas ang kanilang katawan. Natuyot na. Kaya ganito na ngayon ang itsura nila. Parang kagaya din ng aking bahay kubo na ipinagawa na ginastusan ko pa naman. Pero, abay, hindi ko napakinabangan ng husto. Sayang. Hanggang sa muli, we'll see you again next time. Thank you so much for watching. Peace everyone and God bless us all. Bye-bye.